Tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Dari Batulao. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning. Araw po ngayon ng Biyernes at ngayon June 6, 2025. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa laparan sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ngayon pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niya matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Cheese ni Resbakan ng mga congressman. Todo Balita. 200 pesos wage hike, hindi kakayanin. Todo Balita. Mga adult site Ispakol, sinisi sa pagsirit ng HIV. Todo Balita. Inflation bumagal noong buwan ng Mayo ayon sa PSA. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, mga Japanese scientists na imbento plastic na natutunaw sa dagat. Todo Balita. Sa balitang lokal, Manay Gina de Venecia magbabalik sa Distrito 4, JDV, Kasangga at inspirasyon niya. Todo Balita. Infrastructure projects ni Governor Gico sa Bayangbang, malaking tulong sa mga residente. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Pacquiao, di-rank number 5 WBC ayon sa WBC chief. Todo Balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, umalma ang mga kongresista sa sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na sunod-sunuran kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga miyembro ng Kamara de Representantes. Wala po iniutos sa amin si Speaker, ni House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Paulo Ortega nitong Huwebes. Ginawa ni Ortega ang pahayag dahil sa patutsada ni Escudero na parang si Romualdez umano nag-uutos sa mga miyembro ng Kamara para kulitin ang Senado na magsagawa ng paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binanggit naman ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jay Conghun na ang pagkakaisa at pagiging produktibo ng Kamara ay tinutulak ng pagrespeto at tiwala kay Speaker Romualdez at hindi dahil sila ay mga bulag na tagasunod. Hindi kakayanin ng ilang mga kumpanya ang pagbibigay ng 200 pesos aumento sa sweldo ng mga manggagawa. Ito ang pagtaya ng ilang mga analyst at ayon kay John Paulo Rivera, Senior Research ng Philippine Institute for Development Studies, mangangahulugan ito ng pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo ng mga kumpanya. Business could pass the higher labor cost to consumer through increased prices, pahayag nito. Idinagdag pa niya na ang ibang kumpanya ay mapipilitang magbawas ng kanilang mga manggagawa o di kaya naman ay bawasan ang oras ng trabaho ng mga ito. Inihayag nito na ang pangunahing epekto ng 200 pesos wage hike ay ang mga small, micro, medium enterprises o mga MSMEs.
Samantala, malaki impluwensya ng online pornography, dating dating apps at spa o SPA na mayroong sexual service sa pagtaas ng kaso ng human immunodeficiency virus o HIV sa bansa. Ito niyag ni DOH Secretary Teodoro Herbosa sa press briefing sa Malacanang nitong Huwebes sa harap ng mataas na bilang ng mga Pilipinong mayroong HIV. Ayon kay Herbosa, masyadong maluwag ang access ng publiko sa mga porn hub sa internet, hindi sa dating apps, na kapag nagkita ay nagiging marupok o mapusok, kasama na rito ang hindi paggamit ng proteksyon at mga SPA na mayroong extra service. Mataas ang risky behavior dahil sa easy access to pornography online, mga dating apps, hindi paggamit ng proteksyon, at may mga spa na nagpipretend na spa pero actually brothel sila, ani Herbosa. Hindi sinabi ng kalihim na karamihan sa mga HIV ay kalalakihan, kaya dapat anya isama rin sa batas ang testing sa mga ito. Bumagal ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong nagdaang buwan ng Mayo ngayong taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 1.3% ang inflation noong Mayo. Mas mababa ito sa 1.4% noong buwan ng Abril. Ayon kay National Statistician and PSA Chief Claire Dennis Mapa, ito na ang ika-4 na buwan na bumagal ang inflation. Ito anya ay balik na sa pre-pandemic levels. Dagdag pa ni Mapa, pasok din ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na papalo ang inflation sa 0.9% hanggang 1.7% range sa buwan ng Mayo. Ito rin ang pinakamabagal na inflation na naitala simula nung buwan ng Nobyembre taong 2019. Dahil bigong may sakatuparan ang dapat sana'y pakinabang na matatamo, isinulong ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada ang pagtanggal ng mandatory senior high school level sa K-12 program upang gawing mas makabuluhan ang sistema ng basic education sa bansa. Samot-saring batikos at pagtuto mula sa iba't ibang sektor ang narinig natin na ipatupad na reforma ito sa edukasyon. Sa loob ng 12 taon mula nang may sa batas ito, hindi pa rin ganap na nakakamit ang layunin nito, ani Estrada, patungkol sa Republic Act 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Sa kanya inihaing Senate Bill 3001 na nagpapanukala ng pag-amyenda na Republic Act 10533, binanggit ni Estrada ang pag-amin ng mga opisyal ng Department of Education na hindi pa naabot ng SHS program ang layunin nito para sa K-12 graduate dahil sa napakaraming curriculum, overwork ang mga guro at estudyante, mababang employment rate ng mga nagtapos ng SHS, 10% lamang ang pumapasok sa labor force, karamihan pa ay sa informal sector. Pinagtibay na ng Kamara ang panukalang iban o ipagbawal na ang operasyon ng isabong sa buong bansa. Sa botong 162 against 2 na negative at 0, inaprubahan nitong Miyerkules ng gabi sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 11254 na nagbabawal sa anumang aktibidad ng online cockfighting o isabong operations kung saan ang mahuhuli at mapapatunayang lumabag ay papatawan ng kaukulang parusa. Sakaling maisabatas ang lahat ng permits at lisensya na inisyu sa isabong operators ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ay idedeklarang invalid o walang bisa. Wala ring ibibigay na permit o lisensya para makapagsagawa ng operasyon ang isabong operators. Sa ating balita, sa ibayong dagat, kalunos-lunos ang tanawing tumambad sa motoridad matapos nilang matagpuan ng nasa 100 patay na pusa sa isang bahay sa Kumamoto, Japan noong Miyerkules. Agad na humingi ng pasensya sa social media ang Animal Assist Senju, isang animal welfare group, makaraan itong aminin na isang dating miyembro nila ang may-ari ng nasabing bahay. Aniya, kinuha ng dati nilang miyembro ang mga pusa nang walang pahintulot sa kanilang organisasyon. We can only imagine what agonizing pain the cats went through before dying, ayon sa grupo. Inilarawan ng animal group ang ilang pusa na hindi na makilala kung saan halos nabalatan na ang meto habang nakalublob sa kanilang mga dumi at ihi. Inahanda na ng grupo ang kaso isasampa laban sa dati nilang miyembro. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa pang-apat na distrito ng Pangasinan,
Sa kabila ng edad, tudo pa rin ang sigasig ni dating Speaker JDV o Jose de Venecia Jr. sa kanyang pagsuporta kay Manay Gina de Venecia bilang babalik na kongresista ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Ayon kay Manay Gina, ibang klase ang pinapakita ni JDV, hindi lamang sa kanilang distrito kundi sa buong bansa at maging sa ibang panig ng mundo. Aniya siya ang tunay niyang inspirasyon sa muling paglilingkod. Malaking tulong sa mga residente ang mapinagawang multipurpose building sa Barangay Bicol Norte, Barangay Pantol, Barangay Darawoy, Barangay San Gabriel First, Barangay Tamaro at Barangay Manambong parte sa bayan ng Bayangbang. Ang mga proyekto nito ay bahagi ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga infrastructure project sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III. Mahalaga ang infrastruktura nito dahil nagagamit sa iba't ibang pagpupulong at aktibidad na lalo nagpapatibay sa pagkakaisa ng mga residente. Malaki ang pagpapasalamat ng mga residente sa proyektong ito. Sa bayan ng Bulinaw, muling naglabas ng advisory ang Bulinaw Tourism at Information Office. Sa kanilang tourist advisory nakasaad na muli binuksan ang swimming sa Bulinaw Falls. Pero paalala nila sa lahat na pupunta doon na sundin ang mga local guidelines para sa kanilang safety at para ma-enjoy nila ang kanilang experience sa pagpunta sa nasabing lugar. Samantala, patuloy naman ang sa ibang balita, sa bayan ng Bulinaw, sa June 16, magkakaroon naman ng kasalang bayan. Ito ay gaganapin sa Balin, Bulinaw. Merong inilaan na bilang ng slots para sa sino man na gustong sumali at maging bahagi sa nasabing kasalang bayan na inihahanda ng lokal na pamahalaan. Sa Alamino, sigit pa sa mga serbisyo medikal, mga gamot at munting regalo na libreng pinakakaloob. Sa pamilyang Pilipino, muling pinakita at ipinadama ng Mercury Drugs Foundation, katuwang ang pamahalang lungsod ng Alamino sa kanilang walang kapagurang paglilingkod, pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang mga kababayan. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang programang Operation Bigay Lunas na isinagawa kahapon sa Don Leopoldo Sison Convention Center. Sa pamamagitan ni City Administrator o ng City Administrator Office na pinamumulaan ni Emilio Gelado, pinabot ni Mayor Arthur Brian Celeste ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Mercury Drug Foundation sa muling pagkakaloob ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan ng lungsod, partikular ang mga senior citizens at vulnerable sectors. Nasa 1,500 na mga kabataang Pangasinense ang sumabak sa Pangasinan Polytechnic College o PPC admission test na isinagawa kamakailan. Ang resulta ilalabas sa July 7. Ang Pangasinan Polytechnic College ay isa sa mga legacy project ni Governor Ramon Gico III. Ito ay katuparan sa kanyang pangako na bigyan ng libre at kalidad na edukasyon ang mga kabataang Pangasinense. Mula sa kabuuang bilang ng mga sumailalim sa pagsusulit, 700 ang mapipili. Sa makatuwid, magiging 1,400 na ang bilang ng mga estudyante. Tiniyak ni Governor Gico ang kahandaan ng mapasalidad, faculty members at staff. Ayon naman kay Dr. Raymond Revillos, aprobado na ang budget para sa itatayong 4 na palapag na building ng PPC. May itatayo na rin karagdagang PPC campus sa bayan ng Bugalyon at Umingan. Pinaghahandaan na rin ng Pangasinan Polytechnic College ang pagkakaroon ng Doctor of Medicine at Bachelor of Science in Nursing program. Ang Pangasinan Polytechnic College ay marka ng magaling na pamumuno ni Governor Ramon Gico III. Sa bayan pa rin ng Bayangbang, base sa mga napag-usapan sa isang pulong, nakatakdang ilunsad ng LGU Bayangbang ang Task Force Disiplina bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa kayusan, kalinisan at disiplina sa buong bayan. Ang inisyatibong ito ay tugon sa lumalalang issue ng mga paglabag sa mga lokal na ordinansa gaya ng iligal na pagpaparada, pagtapon ng basura sa hindi tamang lugar, pag-inom ng alak sa pampublikong lugar at iba pang gawaing nakakaapekto sa kapakanan ng komunidad. Ang Task Force Disiplina ay binubuo ng mga kinatawan ng Municipal Police Station, BPSO, MDRMO, MPDC, MENRO, Municipal Health Office at iba pang kaugnay na ahensya. Sila ay magsasagawa ng regular na inspeksyon at monitoring sa mga barangay, pamilihang bayan, pampublikong lugar at pangunahing lansangan upang tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng mga alituntunin.
Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Inamin ng Pangulo ng World Boxing Council o WBC na nagkamali siya sa paglalagay kay Manny Pacquiao sa number 5 ranking ng mga welterweight fighters. Sa isang videos na ipinoste ng Fight Hub TV, sinabi ni WBC President Mauricio Sulaiman na babawiin nila ang pagpupwesto kay Pacquiao bilang 5th rank contender kay WBC welterweight champion Mario Barrios. Ito ay sa kabila ng naunang pagbibigay ng WBC chief ng basbas para hamunin ni Pacquiao si Barrios sa July 19, sa MGM Grand Las Vegas sa July 20 naman ang Manila time. Ito ay dahil sa 4 na taon nang hindi lumaban si Pacquiao. Huling lumaban si Pacquiao noong taong 2021 nang matalo siya kay Yordenis Ugas kasunod ang kanyang pagreretiro. Sumainyo kabuuan na ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez-Yadaw. Ako naman si Liway Manantani para Gire. Kantabay natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Oras po natin, ganap na alas 5:21. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo! Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan At Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na ang alas 5:23 at tuloy po tayo sa ikalawang bahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po narito pa rin kami inyong malingkod. Ako po si Susan Valdez-Yadaw. Ako naman si Liway Manantani para Gire. Ayan, kumusta na po kayong holiday ngayon, di ba? Holiday ngayon. Kaya marami ang nakabakasyon. Long weekend siya. Check natin. Pero nakita ko kasi Idil Adha. Ang holiday ngayong araw, ayan, 2025 public holidays. Happy long weekend. Regular holiday in observance of Idil Adha. Ayan, kung anong plano nyo ngayong long weekend basta pa sa Lirang Beach, Sulaan Daratan. Lalo na yung mga kung maramihan, kung pampamilya ang hanapin nila mga public
beaches kasi walang bayad. Oo. Pero kapag may budget, sa kaya naman. mga resort sila. Ayan. So, basta ingat-ingat lang po palagi. Pero pag ganito, mga riders, yung mga nakamotor, at saka mga bikers, kung saan-saan sila nakakapunta. At saka ano yan, usually meron silang grupo. Pero ako, nakikita ko, pag nakakakita ako ng mga kabataang nagbabike, tapos mga grupo-grupo sila, natutuwa ako. Kasi ang kanilang bonding, exercise. At saka nakakapasyal sila sa iba't ibang lugar, hindi bisyo. Ayan. Dahil sa holiday ngayon, siyempre, walang bangko. Walang holiday nga. Hindi walang pasok. Pero ang MMDA sinuspindi niya yung number coding dito po sa Manila dahil nga sa itong Edil Adha. Yung number coding ba natin dito, madami nagtatanong kung so private ang alam ko hindi Parang wala na, no? Ang sa jeepneys, lalo na yung downtown, hindi ko alam kung pati yung mga bunuan jeepneys, pero ang downtown, alam ko may coding sila Yung coding na yun, parang sa tricycle, meron din silang, pero hindi coding ang tawag sa tricycle. Meron yung araw na hindi sila pwedeng pumasada. So, yung, kung pansinin nyo po, yung mga tricycle sa Dagupan, yung may franchise, yung may decal number, yung may sticker sa harap, kung ano yung araw na nakalagay dun sa kanilang decal number, yun ang alam ko yung araw na hindi sila pwedeng bumiyahe. Pero sa mga jeepneys, dahil sa napakarami pong mga downtown jeepneys, meron silang coding din. Ayan. At saka siguro din yung nababasa po na yan, dahil yung mga ibang batas ngayon mukhang mag-i-stricto na ang poso, mukhang nanghuhuli na sila ng helmet kahit gabi. Pero nababasa lang natin sa mga Facebook. Pero siguro, ang dapat siguro nila ayusin, napakalaking problema ng traffic situation dito sa may Rizal, dyan sa corner ng Rizal at saka Perez Boulevard. Kasi nga, ang sikip dyan, tapos nga, hindi maayos yung pagpapatupad nila ng traffic. Yan, yung kung paano gagawin nila. Meron nga nagtuturo na. Ganito gawin nyo. Paraanin nyo muna yung mga nasa Perez Boulevard. Kasi mas marami sila. At saka wag nyo sila. Kasi pinagsasabay-sabay nga. Walang control. Walang nagta-traffic. Yung galing sa Rizal, one way lang yun. Masikasya lang isang sasakyan. Tapos pagkaliwa niya kasi, meron yung tinatapos na bahagi ng construction doon. Pero the last time na napansin ko yung may nakaposte dyan na poso, kung hindi ako nagkakamali, mga Tuesday or Wednesday, may 3 poso na andito sa end ng Rizal. Yung isa nasa kapag facing simbahan, St. Therese, yung isa andito sa kanan, yung merong 2 dito sa kaliwa. Part pa yun ng Rizal. Tapos, ewan ko kung paano yung coordination nila lahat na naka-detail yan. Kasi 3 na yun. O yung ibig sabihin dun sa baba, dun sa Perez, meron din. Pero yet, gusot pa yung trapiko dyan. Tama rin yung turo ng isang netizen Ganito na lang gawin nyo, nagsuggest Kasi nga sabay-sabay. So, pag nagsabay-sabay yan, talagang magkakos talaga yan ng traffic. So, ang sabi, wag nyo munang paggalawin ng Rizal. Paunahin nyo muna yung mga nasa Perez Boulevard. And then, stop si Perez Boulevard, papasukin naman si Rizal. Which is common sense. Tama naman. May radyo sila Tama naman Oo. Hindi kahit na meron isa lang doon na nagmaman, isa lang. Isa yung pa-stopin niya sila, papasukin niya sila. Ganun lang naman Kasi ang traffic is papunta lahat doon. Paano lahat yan? Hindi naman sila nagsasalubong. One way yung Rizal palabas sa Perez. Yung sa Perez Boulevard, one way din yan. Iisa yung direksyon na pupuntahan nila. Kaya kahit na walang radyo, isa lang din yung babagsakan Sabi nga isa, nagtataka ko, sabi ganun, diretso naman daw yung pupuntahan. Bakit kaway ng kaway yung... Hindi naman ako, kakaliwa ako? Kaya nga. Bakit kailangan kumaway ng kumaway? Yan. Pero yun nga, pwede rin siguro kumaway ng kumaway, pabilisin, kung mabagal, parang ganon. Pero yun nga, ang dami na nagrereklamo na naririnig po natin dyan. Minsan abot sila ng 45 minutes. Tapos mainit nga yung panahon. Lalo-lalo na kasi tapos nandiyan lahat. Tricycle, motor. Andiyan lahat na ng klaseng, anong tawag nito? Mga sasakyan na dumadaan dyan. Meron pa yung e-bike at bisikleta. Talagang magkaka-traffic dyan. Ang sikip po ng
area na yan. So siguro panawagan natin dyan sa Poso, kung sino man yung nagmaman ng traffic, pakiayos lang po dyan sa area na yan. So speaking of nasa pa rin tayo, kalsada, panawagan po ng PNP, manatili sa kanang bahagi, outermost lane, mapasinggil na motor, tricycle, e-bike, bisikleta at iba pang mababagal na sasakyan. Huwag kayong maghari-harian sa main lane. Bawal sa gitna ng highway. Sang-ayon sa DILG Memo Circular number 2020-036. Dami-dami mga batasan na kapag talagang tinutupad. Kasi kailangan pang ipatupad. Ba't hindi na lang kailangang tumupad? Sundin na lang. Kasi palagay ko sa sa seminar, pagkukuha ng lisensya, binabahagi rin naman yan eh. At saka, hindi pwedeng sabihin, ay, hindi ko alam. Kasi tama, wala silang lisensya, ibig sabihin ng ganun. Sabi nga nila, ignorance of the law excuses no one. And the fact na alam mong mabagal yung sasakyan mo kontra sa mga jeep, sa mga bus, sa mga truck, ito mabika. Kasi kung single motor, tricycle, hindi ba nakalagay naman sa lisensya nila, ibig sabihin wala silang lisensya, hindi sila nag-aral o hindi sila nakakuha ng lisensya nila, kaya hindi nila alam. Pero yun nga, sa ibang lugar kasi mapapahanga ka, buti pa dito, makikita mo na yung mga... Sa La Union. At tatabi na talaga sila. Sa sa Alaminos, talagang untumbok matira, pero pag wala na yung polis, tsuhin, kantong pawilirad paglay. Pero parang kahit sa lugar yata ganun. Yung iba naman, maski bubusinahan mo, titignan ka pa nila. Or ignore ka nila. Yung iba naman parang hayahay, para lang sila nasa... Yung nagda-drive lang sila na relax. Nakataas pa yung isang paa. Walang pake. Tapos sa katungging yung katawan na ganun. Pero malapit na ang pasukan, kaya tataas na naman yung kita. Happy tayo dyan dahil tataas ang kita ng mga tricycle drivers and operators. Pero sana naman, huwag naman pong, yan yung overcharging, lalo na sa mga bata. So, sa Lunes, ngayon? Pasukan na. Hindi pa. Sa Friday ngayon, Friday, sa Lunes, June 9, kick-off ng Brigada Eskwela sa buong Pilipinas. Simultaneous nationwide. Ang regional kick-off ay gaganapin sa Tagudin Central School sa Ilocos Sur. Ang mga schools divisions, may kanya-kanya silang napiling lugar para sa kanilang kick-off kasabay ng regional at national. At dito nga sa Dagupan, ang host naman ng kick-off ceremony ay ang Dagupan City National High School. Pero sabay-sabay lahat po yan. Mamaya magkakaroon tayo ng bisita dito sa DWIC sa program ni Aaron Orly Navarro. Ang mga naman mula sa representatives mula sa Pugaro Integrated School. Yan, sipag nila sipag silang manawagan para dito nga sa Brigada Eskwela campaign. Ayan, sipag nilang maki-tie up. Oras po natin mga kaibigan, ganap na po lang 5:33. Babalik tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. DWIC. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m.
Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. DWIZ. Alas 5:35, balik po tayo sa ating programang Todo Balita at Komentaryo. Ayan, may panawagan sa mga online na nagbebenta, nanganganib daw ng matinding parusa paglabag sa batas ng price tag. Ayun, nagbabala ang DTI sa Rio ng Ilocos sa mga online seller na ang pagtatago ng mga presyo gamit ang pariralang PM ang susi o PM is the key ay lumalabag sa Price Tag Law at Consumer Act of the Philippines. Iba talaga kapag may rason din kasi iba kapag naglagay sila ng tag price nila sa yung iba ginagaya ang presyo. Oo, kaya bababa nila yung sarili nilang. Yung iba nagbabagsak. So, kumbaga unfair competition. Pero mas maganda rin naman kung nagbababaan. Parang Good for dun sa mga buyers. Oo. Pero dun sa negosyante naman. Pero yung negosyante naman na kung batas naman yung kanyang pagpapresyo at kung kaya namang ibigay din naman yung isa ng mas mababa, edi why not naman? So, may punto rin dito ang DTI, at least nababantayan sila. Siyempre, ang kasi yan, ang mandato naman ng Department of Trade and Industry, yung bantayan ang mga presyo para naman sa kapakanan ng mga consumers, lalo na yung mga dyan sa market. Pero yung, tama yun, kasi meron yung iba naman nakalagay na yung presyo. Ito yung mga malalaking online sellers. Pero meron yung maliliit naman ng negosyante. PM is the key. Oo, kasi siyempre yung maliliit lang yun. Kung magkano yung, meron silang sariling diskarte naman sa pagpepresyo po nila. Sinabi ni Robert Baniked, ang officer in charge ng Consumer Protection Division ng DTI, na ang PM ang susi o PM is the key ay lumalabag sa patas na batas sa kalakalan. So kung nagbebenta ka ng isang bagay, ang presyo ay dapat daw ipakita sa lahat. O nga kasi naman, magtatanong lahat, HM, lahat yun, sasagutin naman niya isa-isa lahat, kung nilagay na ba niya dun yung presyo, mabilisan lang yung pagbebenta. Mag-uunan sila ng mine. Oo. Pero naman yung iba, PM is the key. Tatanungin mo kung HM, ang dami muna niya ipopromote sa'yo sa messenger. Bago nila sabihin yung presyo o kung may naibigay na yung presyo, ang dami niyang patalastas. Kasi nga yung mga nag-online selling di ba? Yung lalo na kapag live selling pala. Yung mga live selling, andun na yung presyo sinasabi nila. Unahan sa pag-mine. Kaya nga kapag ilalagay na nila yung presyo at makita nila maganda yung presyo nila, mag-uunahan nga sa pagbili o pag-mine. Kung medyo mahal naman, yun nga lang. gusto nila mas lumaki yung tubo nila. Kaya lang, mas matagal. Kasi di ba, ang dami mo pang sasagutin, magtatanong sila lahat. Oo. At saka minsan kasi kapag hidden yung presyo, yung nakatago yung presyo, parang
may doubt sa mga bibili Pero kung open 'yon, mas madali lang mas dali lang yung bentahan kapag open yung presyo. Pero dahil actually lumakas ito mula nung panahon ng pandemic, and after that marami yung na-sustain nila, na-maintain nila yung kanilang negosyo. Ang dami pong nakapag-umpisa ng negosyo dahil naman sa online. Pero marami na yung lumalaki yung gastos. Oo nga. Dahil sa online. Kasi ito po yung shopping na wala ka namang plano. At saka parang hindi mo naman kailangan pa. Parang ang bilis mong bumili kapag yung nakikita mo lang. Babayaran mo din naman. Pero pag nasa mall ka, pili ka ng pili ng gano'n. Pagod na yung sales lady kasusunod. Nasukat mo na lahat. Siguro sa dami. Mas pa nga parang kuminsan yung mga nasa online, ganda-gandang tignan. Pagdating, wala ka nang complain. Gano'n na lang. Tinanggap mo na ang iyong kapalaran. Pero meron yung mga legit na mga online selling, pwede ka daw magbalik. Kaya nga may ibabalik ako kagabi, hindi ko alam, hanap kung paano ko siya ibabalik. So sinabi yan, sa ilalim na Republic Act number 7394, Consumer Act of the Philippines, at Republic Act number 71, ito yung price tag law, lahat ng nagbebenta ay dapat na malinaw na magpakita ng mga presyo ng produkto, nasa tindahan man o online. Ang pagtatago ng mga presyo ay tinuturing daw na isang mapanlinlang na kasanayan at pinarurusahan ng batas. So, paliwanag ng abogadong si Clyde Japit ng DTI Region 1 na ang hindi pagsisiwalat ng mga presyo ay nakakasama sa mga karapatan ng consumer at nagbubukas ng pinto sa mga scam. Oo nga naman. Diba? Ang dami. Diba ako naranasan ko na yung na-scam Yung ingat po kayo yung mga kilalang brands ng sapatos na alam nyong mahal, tapos sale, sabi nila. Yun yung mga kilalang mga magagandang brands. Tapos napakamura. Yan, too good to be true. Too good to be true. Pag clinic mong ganyan, lalabas ang gagandang shoes. Yung dumating sa akin, dalawa pa yata yung binili ko. Yung isang strap na na shoes, tapos yung isa black shoes naman, pang formal. Hindi, isa lang pala yun yung shoes na branded. Dumating sa akin, black shoes, na sobrang laki, baka size 10 yun. Tapos, di mo rin pwedeng ipamigay dahil sira. Ayan. So, ang na lang dyan, kapag hindi nyo kilala, meron yung mga nagla-live selling, online selling na kilala mo. Meron naman yung hindi nyo kilala. Mas mabuti na kapag hindi nyo kilala, tapos gandang-ganda kayo, na yan, yun ang kagad yung isipin nyo, teka muna, baka scam ito. Yun. Isa pa na yung usong-uso noon na klase ng kumot, yung may design iba't ibang kulay na habang tumatagal, lumalambot kasi pag nilalabhan mo lalong luminipis siguro kaya lumalambot. Ay nakita ko online, ang ganda. Dahil gustong-gusto ko yun, kumuha ko ng 4. Tama naman yung design niya, tama yung kulay. Yung tela niya, yung napakainit na tela. Tapos ang pangit pa ng pagkakatahi nung edges niya, yung gilid. Bili na lang kayo sa palengke o yung mga pwesto dyan. Mahahawakan nyo pa yung produkto, makikita pa nyo pa yung actual size. Kakatulong pa tayo sa mga ibang mga lokal na negosyante. So nagbabala po ang DTI na maaring maharap ang mga lalabag sa multa mula 500 hanggang 300,000 at 25,000 bawat substandard na item, kasama ang 1,000 pesos araw-araw para sa patuloy na paglabag. Naku, kapag sila, kung mahanap sila. Ang mga kupunan, kung mahanap sila. Kasi maraming ang mga hindi mo alam. Ang mga kupunan ng DTI ay aktibong sinusubaybayan ng mga online at pisikal na tindahan na tumatanggap ng mga hindi kilalang reklamo. Yan kahit hindi kilalang reklamo sa pamamagitan ng email, Facebook, o mga lokal na tanggapan. Tinitiyak namin sa publiko na sinusubaybay namin ang parehong online at pisikal na mga tindahan 24/7. Nagsasagawa raw sila ng mga aktibidad sa pagpapatupad at pagsubaybay upang maprotektahan ang mga mamimili, dagdag panibanikat. So pinayuhan din
ang mga mamimili na suriin ang pagiging legitimate o lehitimo ng nagbebenta, lalo na sa produkto na ng pangangalaga sa balat. Ayun. Dami niyan. At iwasan ng mga deal na tila napakahusay upang maging totoo. Yun, sasabi natin, too good to be true. Ayan, kapag ka, totoo ba to? Parang ganun eh. Parang, sobra naman, yun, medyo mag-alanganin na kayo. Ako rin, nasubukan ko na yun, ang dami eh. Isang payong lang binibili ko, may libre 5 shorts. Ang dami niyang freebies. Isang payong lang yan Tapos, ang dami. Tapos nung dumating, nakalagay sa envelope na brown envelope. Ang klaseng payong yon para sa drinks? Oo nga eh. Sabi ko, yung ano nyo pa, yung cabinet? Hindi ko ito tatanggapin. Sabi ko, ang order ko payong, kakasya ba dyan? Tapos 5 shorts at kung ano-ano pa. Sabi ko, hindi ko tatanggapin. O yun. Pero dami talaga, ang daming scammers online na ang kakapal ng kanilang mga balat. Oh, at saka rin yung mga kapag kagandang-ganda din kayo, yung size sa mga online selling naman, kasi kung sa papakita nila naka-close up, mo di ganda Pero yung pala, kapiranggot lang 'yon. Yan depende yan sa angling ng ng camera nila. Tanungin niyo yung actual size. Ayan. So ang mga mamimili ay maaari daw magulat ng mga paglabag o yung mga violators sa pinakamalapit na tanggapan ng DTI o maghain na reklamo online sa pamamagitan ng e-cares o Complaints, Assistance, and Resolution System. Yon. Pero dapat kilala nyo yung Kasi kapag isusumbong mo, hindi mo alam kung saan siya, sino siya. Kasi minsan meron yung mga meron yung mga Facebook. Bilis nilang magpalit ng o kaya mag-delete nung kanila account. Kapag ka siguro sa isang posting, 5 na sila na nagoyo, na scam, magtatanggalan sila. Mawawala na yung yung kanilang page. O yung kanilang Facebook account. So yan, hinihimok o in-encourage ng DTI ang mga nagbebenta at mamimili na magtulungan upang mapanatili ang isang patas, transparent at accountable na online marketplace. Kasi hindi mo na yan matatanggal yung online selling na parang yun nga yung nag-click na siya nag-click, nag-boom at marami po ang nakapag-umpisa ng negosyo dahil sa online at madami ang gumanda yung kanilang pamumuhay. Tama yung sabi mo, wala kang plano bumili. Kapag ka nakita, sarap-sarap naman nito. Tapos ma-realize mo, laki na tapos add to cart. Yung iba naman, yung sa skincare naman, talaga naman ang ganda-ganda nila. Pag sa'yo na, walang itsura, walang... Yan yung typical na yung mga produkto na, ang ganda ng buhok. Pero natural na maganda yung buhok ng model. At saka yung na-edit nila, yung magaling silang magawa ng di ba? Isa-sample nila, tapos yun, ganda-ganda. Pero, ayun, wala na talaga. Happy birthday pala kay Sir Noel de Guzman, ang ating kaibigan dyan sa Dagupan City National High School. Happy birthday po. Ayan. Sa mga kamag-anak naman ni Dr. Veronica Veronica Valdez Moreno, pumanaw na yung kanyang nanay, si Candida Dading Laris Valdez, nung June 4. June 4 nga ito. Nung June 4. So, ang week schedule, June 5 to 11. So, hanggang next June week pa 5, siya. Hanggang Wednesday. Sa St. Joseph Chapel, St. John Cathedral, dito nga sa Burgos Street, Dagupan City. Ang magkakaroon ng memorial service naman ay June 12. June 12 sa Sanctuario de San Juan Evangelista. So, ang libing po niya ay sa June 12 na rin, sa Eternal Gardens holiday. Pero mga kaibigan, oras po natin, ganap ng 5:48. DWIZ. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba?
Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Sandari Batulao. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ. Okay, meron na lamang po tayong 9 na minuto bago mag 6:00 ng umaga. Tama po yun, holiday po ngayon. Tatanong pa kunyari, pero happy sila. Na holiday, long weekend. Pero mukhang, okay ba yung panahon? Makulimlim. Sa bagay, diniklara naman na kasi ng Pag-asa na nag-umpisa na po ang rainy season. Magdala na lang kayo ng payong para sigurado. So expect every now and then, bigla na lang pong uulan. Ganyan talaga. Pero ito sa bayan ng Asingan, binigyan sila ng pinakamataas na pagkilala sa kampanya laban sa illegal na droga sa kanilang katatapos na Municipal Anti-Drug Abuse Council ay inanunsyo ni Police Major Caitlin May Awingan, yung hepe ng PNP Asingan, na kabilang ang bayan ng Asingan sa 8 bayan sa Pangasinan na mabibigyan ng Balangay Seal of Excellence ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 ngayong buwan ng Hunyo. Ito pong Balangay Seal of Excellence, ito yung pinakamataas na pagkilalang iginagawad ng PIDEA sa mga bayan o mga lungsod na naideklarang drug-cleared ang lahat ng kanilang mga barangay. August 2023, ayon po dito, formal na idineklara ng PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 ang bayan ng Asingan bilang drug-cleared municipality. Congratulations. Ang pinakamahirap dyan, pag nakamit na yung drug-cleared lahat ng barangay, ay yung ma-maintain. Yes, yung mag-maintain ng yung kailangan kahit saan naman kapag yung halimbawa na-meet mo na yung number 1, yung mag-maintain na lang talaga yung yung gagawin mo, kasi kung hindi wala ka nang pupuntahan na mas mataas pa doon, pababa na yung mapupuntahan mo na diyan. Okay. Sa lalawigan ng Pangasinan, update sa PPC, merong second wave New Year and a second wave of scholars of 700 young Pangasinenses ang tatanggap ng free education from Pangasinan Polytechnic College. So out of 1,500, 700 out of 1,500 na mga Pangasinensing kabataan na take ng entrance exam. Ng admission examinations nung May 26 and 27, 700 ang expected to receive scholarship.
sa full, PPC. Full scholarship. So, itong 700 nito, kasama sila nung pioneer na 700 scholars, and will be enrolled in 4 baccalaureate degrees of either public administration, major in local governance, multimedia arts, agribusiness, and special needs education. Iyon, itong programang ito, itong PPC Legacy Project po ito ni Governor Ramon Gico III, one of the first na sa era of first ni Governor, na layo nito na lahat ng mahihirap na pamilya ay to have at least one college graduate in their household. Pag meron kasing kahit na isa lang na nakapag-aral sa pamilya, yung mahirap talagang pamilya, talagang nakakatulong para umangat ang buhay ng ating mga kababayan. At saka, ayan na po, pang second year na po dahil yung 700 na students last year, mag-second year na sila nitong August. So, 1,400 na sila. So, dumadami na yung estudyante na dumadating, 700 last year, at may inasam pa tayong 700 ulit this year, ayon kay President Raimundo Rovillos. Belated happy birthday, President! At dagdag pa niya, surely daw, merong 100% increase in the school's population this coming year. So, yun, 700 plus 700. Yun, 700 plus 700. Kaya 100%. So, magiging 1,500 na yung mga estudyante at saka yung nabanggit po magbubukas ng campus sa Umingan at saka Bugalyon. Alam nyo, mabilis lang mangyari yan. Mabilis ang pagpapatupad ng mga proyekto ni Government Monmon. Ayan. At dahil nadagdagan nga po yung mga estudyante, syempre, more classrooms will be in place. Yun po yung paniniguro naman po ni Governor Gico. At sinabi nga po ni Governor Gico na approve na yung conversion of 6 more classrooms from the former dormitories sa NRSCC. Ayun. Oo. Malalaki yung dorms. Conversion lang siya. So, madali lang. Oo. Likewise, a 4-story building within the sports complex is expected to rise soon. Yun. Alam niyo, ganda ng campus ng PPC. Sa laki ng laki. Tapos pwede pa silang mag-exercise. At saka, yun, laki. Good morning sa ating mga kaibigan sa Pugaro Integrated School. So, ayon pa kay Dr. Revillos, yung 4-story building will have 34 classrooms and learning research centers. 34 classrooms. Kailangan doblehin na kasi merong incoming 700 na students. Plus, may budget naman. Very supportive naman ang Sangguniang Palalawigan headed by the presiding officer, si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. And good news po, lahat ng for re-election ng mga board members, re-elected po sila lahat. At merong incoming na 3 na bago. At ito pa yung good news kasi meron tayong yung kaibigan nga natin na gusto niya mag-apply doon. Meron na rin daw green light sa hiring ng additional faculty members. Yun, siyempre nga madadagdagan din yung faculty members. So, dagdag pa ni Revillos, similar request has been made with Sangguniang Palalawigan which will approve the hiring of SATs through an ordinance. So, bukod sa 4-year courses, ang PPC, meron pa rin yung kanilang technical vocational courses through its CEL or Center for Lifelong Learning. PPC CEL, actually nag-umpisa na yung kanilang electrical installation and maintenance. Nag-open na po yun sa first batch. Pwede kayong mag-inquire kung kailan yung second. Dahil definitely medyo baka malaki na namang bilang ng slots ang ibinigay ng TESDA Pangasinan sa PPC Center for Lifelong Learning para sa nasabing short course. At yun, may allowance yun, 160 per day. Okay. So, ang bilis mo ng oras natin. Meron pa tayong 2 minuto na lang bago sumapit ang 6:00 ng umaga. Good morning, Achikora Aquino at Kuya Mar, kay Kuyang Carlito Bandong, kay Jackson Lapos, Loren Lambino, Oscar Dolormente, Lynn Coronel, si Madam Rose Ke, at saka si Kuya Benji Tan. Good morning. Ayan, at saka siyempre sina Mama Ta, Kuya Jerome, at saka si Kuya Polly, at saka siyempre kay yung ating number 1 na district chairman. DC Vian, good morning.
Pero mga kaibigan, wala po tayong sapat na oras na tabayanan po ninyo susunod agad or in the morning, makasama po ninyo sa Caron Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niyo nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagiren. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win.